Isang misil na kayang maglakbay mula Kyiv hanggang Moscow sa loob ng 1 oras, na may sapat na pampasabog para sirain ang isang blok ng lungsod. Parang mula sa arsenal ng superpower. Pero hindi naman. Hindi ito Amerikano. Hindi ito Ruso. Ito ay Ukranyano. At tinatawag itong Flamingo FP5. Ang sandata ay kilala bilang Flamingo. Ito ay Ukranyanong Flamingo. FP5 cruise missile. Ngayon, inanunsyo ng Ukraine ang posibleng malaking tagumpay sa kanilang ARMAS program matapos ang pagsubok nito. Bagong gawang long-range cruise missile na lokal na ginawa ng kumpanyang depensa ng Ukraine na Firepoint. Paulit-ulit na sinabi ni Putin sa kanyang mga tao na hindi kayang abutin ng Ukraine ang Moscow at walang sandata ng Ukraine ang aabot doon sa loob ng maraming taon. Ngayon mukhang malabo na ang pangakong yon. Huwag magpalinlang sa pangalan. Maaaring malambot pakinggan, pero hindi ganoon sa totoo. Ang missile na ito, na isinilang sa gitna ng digmaan, ay pinakabagong sagot ng Ukraina sa agresyon ng Rusya. Hindi lang ito sandata, kundi mensahe rin. Sobrang lakas ng mensahe na nag-post pa si Donald Trump sa Truth. Babala sa lipunan. Kapana-panabik ang hinaharap. Ang rosas na missile ay hindi lang sandata. Ito'y mahalagang pagbabago. At maaring ito na ang hindi inaasahang barahan na tuluyang magpapaupo kay Putin sa negosasyon. Dumating ang pagbabagong ito noong Agosto, 18 nang ibinunyag ng Ukraine ang isang hindi inaasahang bagay. Isang bagong cruise missile na tinawag na Flamingo. Gawa ng Firepoint, isang bagong depensa kumpanya. Hindi ito prototype, kundi sandatang nasa produksyon na. Ground-launched at mobile. Agad napansin ang Flamingo dahil sa layo ng abot nito. Sa layong 1,700 milya o 3,000 kilometro, kaya nitong abutin ang teritoryo ng Russia, kabilang ang Moscow, St. Petersburg, at ilang bahagi ng Siberia. Nagbabago na agad ang balanse. Pero ang talagang nagpapadelikado sa missile na ito ay hindi lang kung gaano ito kalayo makalipad, kundi pati na rin kung ano ang dala nito. Batay sa ulat, may warhead ito na lampas 1,000 at 100 kilo, higit doble sa payload ng Tomahawk ng Amerika. At kahit hindi pa isiniwalat ng Ukraine ang lahat tungkol sa Flamingo, sapat na ang mga nalalaman natin ngayon para mangamba ang mga military planner sa kabila ng hangganan. Hindi lang ito sandata, kundi babala, kumpara sa mga naunang armas ng Ukraine gaya ng Neptune missile at Palyonitsia drones. Ibang klase ang Flamingo. Oo, kayang tamaan ng Neptune ang mga barko at ilang target sa lupa, pero limitado ang abot nito. Sa kabilang banda, ang mga Palyonitsia drone ay ginagamit lang para sa mga maikling distansyang pag-atake. Pero hanggang doon lang iyon. Ang Flamingo, bagong paborito ng Ukraine, ay kombinasyon ng dalawa. 3 beses ang layo ng naaabot nito at malakas ang tama, kaya sandatang pang-estratehiya na ito. Hindi lang pang taktika. Hindi lang ito tungkol sa pagtama ng target, kundi sa pagbabagong dala ng laro ng Russia. Ngayon, bago tayo lumalim sa epekto nito, pag-usapan muna natin ang pangalan. Dahil hindi ito ang inaasahan mo. Tama ang hula mo, ang palayaw ay galing sa orihinal nitong kulay rosas. Isang kulay rosas na misil. Yung unang Flamingo misil, aksidenteng pininturahan ng rosas. Pero imbes na ayusin ito, ang grupo sa likod nito ay tinanggap na lang at pinangalanan ito ng akmang pangalan na tumutugma sa kulay, ang Flamingo. Hindi ito biro, kundi pagpupugay sa mga kababaihang tumulong at namuno sa production noon. Nagbiro si Firepoint Chief Executive Officer Anya Tetek. Hindi kailangan ng nakakatakot na pangalan para sa misil na kayang lumipad ng 3,000 kilometro. Mas kahanga-hanga sa proyektong ito na hindi lang ginaya ng Firepoint ang mula sa kanluran. Itinayo nila ang misil na ito mula sa simula gamit ang lokal na talento at mga yaman. Hindi kinailangan ng Ukraine na umasa sa teknolohiya ng kanluran para gawin ito. Mahalaga ito dahil hindi nila kailangang humingi ng pahintulot gamitin ito. Di gaya ng ibang banyagang misil mula sa kanluran. Ngayon, isang misil kada araw ang ginagawa nila, pero plano nilang gawing libo-libong piraso taon-taon. Kahanga-hanga ito dahil kapag sapat na ang mga misilang sa imbakan, maaari na itong maging panangga sa agresyon ng Rusya. Magbabago ang kilos ni Putin kung alam niyang abot siya ng misil mula Kyiv hanggang Moscow. Para maintindihan paano nagawa ng Ukraine ang himalang ito, tingnan natin kung paano nila nabuo ang misilang ito sa loob ng 9 na buwan. Nagsimula ang ideya para sa Flamingo noong huling bahagi ng 2000 at 24 at pagsapit ng kalagitnaan ng taon ngayon, sinusubukan na ito. Masyadong mabilis yan sa paggawa ng missile. Kadalasan inaabot ito ng FIBA 100 taon.
Ang Firepoint, suportado ng Ukraine, ay nagtrabaho sa ilalim ng matinding pressure. Nasa underground bunker ang mga inhinyero para makaiwas sa pag-atake ng Russia. Gumamit sila ng teknolohiya ng drone bilang basehan. Hiniram ang mga ideya mula sa mga sistemang tulad ng Bayraktar at nagdagdag ng artificial intelligence para sa nabigasyon. Ang mga stealth coating ay tumutulong upang mabawasan ang visibility sa radar. Hindi na kailangang sabihin na hindi naging madali ang paggawa ng misil na ito. Naranasan ng Ukraine ang kakulangan ng materyales dahil sa parusa at digmaan. Kaya kumuha sila ng makinang lokal para maiwasan ang import ban. Ang pondo ay nagmula sa iba't ibang pinagkukunan, kabilang na ang mga pribadong mamumuhunan at ilang umano'y pondo mula sa estado. Sinusuportahan na ng mga Ukrainyano ang mga katulad na proyekto noon. At ang proyektong ito ay nakatanggap din ng kaparehong suporta. Palihim ang pagsusuri at may ulat na posibleng unang pag-atake sa mga paliparan sa Crimea. Maraming pagsisikap ang inilaan sa Flamingo dahil proyektong mula sa puso ito at nagdulot ng malaking pagbabago sa depensa ng Ukraine. Sa digmaang ito, binobomba ang mga lungsod ng Ukraine mula daan-daang kilometro, gamit minsan ang missile mula sa loob ng Russia. Hindi laging taktikal ang mga pag-atake na ito. Marami ang tinarget, ang bahay, paaralan, at pabrika. Dahil sa tindi, tinawag na ito ng mga opisyal ng Ukraine kung ano talaga ito. Terorismo lang laban sa mga tao. Ang walang tigil na pambobomba na ito, kadalasan ay walang malinaw na lohika sa militar, ay lumikha ng emosyonal na kalagayan ng dalamhati, pagtutol, at pagmamadali. At mula sa lupang iyon isinilang ang Flamingo missile. Hindi sa government weapons lab, kundi sa kamay ng mga ordinaryong mamamayan na di pa nakagawa ng missile noon. Nagkaisa sila hindi lang lumaban, kundi bawiin ang kontrol at patunayan na kaya nilang abutin kayo. Ang determinasyong iyon ang nagiging lakas na nagtutulak sa atin sa technical na paliwanag kung bakit delikado ang Flamingo. Para magsimula, ang nakakabaliw nitong abot ay sumasaklaw sa buong European Russia at ilang bahagi ng Siberia. Ibig sabihin nito, kaya nitong tamaan ang mga pabrika ng militar, oil refinery, command center, at mga paliparan sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Ginagawa na ito ng Ukraine. Nakamakailan tinamaan ang Ryazan Refinery malapit sa Moscow, Engels Air Base sa Saratov, at Tonenko Refinery sa Tardostan. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng pagkaantala sa supply ng gasolina, nagpasimula ng malalaking sunog, at nagdulot ng problemang pang-ekonomiya, kung saan naiulat ang kakulangan ng gasolina sa iba't ibang rehiyon ng Russia. Dahil sa Flamingo missile ng Ukraine, posibleng lumakas pa ang presyon sa estratehikong infrastruktura ng Russia. Ang warhead na higit 1 tonelada ang bigat ay kayang sumira ng matitibay na target, gaya ng bunker at pinatibay na gusali. Ang Flamingo ay lumilipad ng mas mabagal sa Mach 1 sa subsonic, na bagamat mukhang mabagal ay isang kalamangan. Nakatitipid ito ng gasolina at nagbibigay daan sa misil na lumipad ng mababa, halos dumikit sa lupa. Madaling makita ang high-speed na misil, kaya iniiwasan ito ng mga inhinyero. Dahil sa disenyo nito, kapag nakita mo na ang Flamingo, malamang huli na ang lahat. Kahit makita mo ito, huwag mong akalaing madaling pabagsakin ang baby na ito. Hindi lang global positioning system ang gamit ng guidance system nito. May inertial navigation at artificial intelligence corrections din, kaya mahirap i-jam. Ipinakita ng mga pagsubok na kaya nitong manatili sa tamang direksyon kahit gamitin pa ang electronic warfare laban dito. Bukod pa sa guidance na yan, malaking papel din ang ginagampanan ng stealth. Ang hugis at materyales ng missile ay nagpapababa ng radar signature, kaya ito'y mahirap matukoy habang mababa ang lipad. Kaya nga tinatawag ito ng ilan na parang flamingo na dumadampi sa tubig. Pinapaputok ito mula sa mga track, ibig sabihin, mabilis itong maililipat at maipapaputok mula sa iba't ibang lokasyon. Mahalaga ang versatility nito. Ngayon, pwedeng umatake ang Ukraine sa Russia mula sa iba't ibang lugar. Kaya nagdadagdag ito ng hindi inaasahang galaw. Ibig sabihin din ito, pwedeng magpakawala ang Ukraine ng maraming missile sabay-sabay na kayang malito o mapuno ang depensa ng Russia. At kung di pa ito sapat katakutan, may iba-ibang kargamento pa ang Flamingo. Karaniwan itong may high explosive na ulo. Pero may chismis na pwede rin lagyan ng cluster munitions o maging nuclear sa hinaharap. Haka-haka pa lang ito, pero kitang-kita ang potensyal ng misil. Kapag umabot sa ganitong sitwasyon, tapos na ang laban para sa Russia. Kahanga-hanga rin ang katumpakan ng misil. Ayon sa media ng Ukraine, ang circular error nito ay malamang na mas mababa pa sa 10 metro. Ibig sabihin, kaya nitong tamaan ang target sa loob ng 10 metro. Sapat na ito para sa estratehikong pag-atake. Bukod sa katumpakan at lakas nito, ang tunay na kalamanganan ay nagmumula sa kung gaano ito kamura gawin. Sa ngayon, tinatayang 50,000 bawat Flamingo ang halaga nito.
Malaki ito dahil ang kagamitan ng Russia ay milyon-milyong dolyar ang halaga. Mas makakagawa ang Ukraine ng misil sa mas mababang gastos. Ibig sabihin, pwedeng paramihin at gawing malawakang sandata ito, masama para sa Russia. Isipin ang Flamingo bilang tomahawk ng Ukraine. Mas malayo, mas malakas, abot kaya, nakamamatay, at mahirap harangin. Hindi lang kahanga-hanga ang specs. Ito'y estratehikong banta. Dapat mag-alala ang Russia kahit malayo sa frontline. Malaki ang epekto ng maliit na pagbabagong iyon sa kanilang pagpaplano at kilos mula ngayon. Tulad ng ibang sandata, may kahinaan din ang Flamingo. Pinapataas pa ang produksyon, kaya pwedeng kulang pa sa umpisa. Sobrang paglulunsad naman ay baka tutulan ng ibang bansa dahil sa paglala ng sitwasyon. Ngayon, hindi naman ito mga dahilan para hindi ituloy, pero paalala ito na hindi ito walang kapintasan. Dahil sa lahat ng mga katangiang iyon, abala ngayon sina Putin at ang kanyang grupo. Binababa nila ang halaga ng missile, pero totoo ang kanilang pagkabahala. Pakinggan nyo kung paano minamaliit ni Skabeva, propagandista ng Russia, ang issue sa Russian state television. Ipinapakalat ng Kiev ang mga video na nagpapakita umano ng paggamit ng bagong Ukrainian Flamingo missile o mas tamang sabihing hindi ganap na Ukrainian ang missile. Ayon sa isang mamamahayag ng Associated Press, kahawig ng British FP-5 Millennium missile ang Ukrainian Wonder Weapon na ipinakita 6 na buwan lang ang nakaraan sa International Defense Exhibition 2025 Defense Exhibition sa Abu Dhabi. Inanunsyo roon na ang FP-5 cruise missile ay may 1 toneladang warhead, umaabot ng 950 km/h at kayang tamaan ang mga target sa 3,000 kilometro. Nagkataon, magkapareho ng katangian ang Ukrainian missile. Ibig sabihin nito, ang buong European na bahagi ng Russia, ang Urals at maging ang ilang bahagi ng kanlurang Siberia ay sakop ng abot nito. Ang pagkabahala ng Russia sa Flamingo missile ay lampas sa spec sheet, kundi pati na rin sa kahulugan nito. Hindi lang nagdagdag ng sandata ang Ukraine, ipinakilala rin nila ang kasangkapang nagbabago ng balanse. Matagal nang umaasa ang Russia sa laki, kapangyarihan at kakayahan nitong manakot. Ngayon, dahil sa Flamingo, nababasag ang kumpiyansa nila. Hindi lang target kundi pati nerbiyos nila ang tinatamaan ng missile. Umaabot ang mga nerbiyos na iyon sa buong militar, ekonomiya, politika, at heograpiya ng ruwa ng Rusya. Magsimula tayo sa panig ng militar. Ang estratehiya ng depensa ng Rusya ay palaging umaasa sa mga patong-patong na radar network, mga sistema ng depensa sa himpapawid, at mga maagang babala na nakakalat sa libu-libong kilometro. Hindi pinapansin ng Flamingo ang depensa. Mabilis, matalino, at mahirap habulin. Dahil dito, tila mahina ang mahal na depensa ng Rusya. Kapag may misilang nakakapasok at tumatama kahit saan, hindi na makatulog ang mga general. Hindi lang ito tungkol sa isang misil. Ito ay tungkol sa takot na kaya ng atakihin ng Ukraine ang malalalim na bahagi ng Rusya. Pati mga dati ay di kayang galawin. Pinipilit nitong magbago ang diskarte ng Rusya sa paglalagay ng tropa, pagprotekta sa supply, at pagtatanggol sa hangganan. Pinapahina nito ang puwersa nila at pinipilit silang maghanda sa di inaasahang pag-atake na pati ekonomiya nila ay apektado ng tensyong militar. Mahal ang militar ng Rusya. Tuwing lilipat sila ng kagamitan, magpapalakas ng base o mag-upgrade ng radar, nababawasan ang budget nila. Pinapalala pa iyon ng Flamingo. Hindi kayang iwan ng Rusya na walang proteksyon ang kahit ano, kaya mas malaki ang ginagastos nila sa depensa sa panahon na ang ekonomiya nila ay hirap na. Naputol na ng mga parusa ang mahahalagang merkado, hindi na rin kumikita ng dati ang pag-export ng enerhiya. Unti-unti nang tumataas ang inflasyon. Kaya kung mapilitang gumastos ng malaki ang Rusya para sa proteksyon dahil sa Flamingo, problema ito ng militar at ekonomiya. Pinapabagal nito ang paglago, inuubos ang yaman, at pinapahirap ang pagtugon sa digmaan. Maliban sa epekto sa budget, mas malala ang problemang politikal. Sa politika, bangungot ang Flamingo. Matagal nang pinalalakas ng Rusya ang kwento ng kapangyarihan. Sinasabing sila ang may kontrol, nananalo, at mahina ang Ukraine. Ngayon, dahil sa misil na ito sa kamay ng Ukraine, mababasag na ang kwentong iyon. Mahirap magmukhang makapangyarihan kung madaling tamaan ang mga base at mahina ang depensa sa himpapawid. Mahirap panatilihin ang suporta ng publiko kapag tinatanong na kung bakit natatamaan ng Ukraine ang mga target sa loob ng Russia. Hindi lang militar ng Russia ang hinahamon ng Flamingo, pati na rin ang mensahe nito. Nagdudulot ito ng presyon sa mga leader, media, at sistemang nakabatay sa kapangyarihan ng Russia. Kung nag-aalala ka sa epekto ng artificial intelligence sa trabaho,
industriya, edukasyon, at ekonomiya. Hindi ka nag-iisa. Ayon sa Rutgers University, 7 sa 10 manggagawa sa United States ang labis o medyo nag-aalala sa paggamit ng artificial intelligence ng mga employer sa pagdedesisyon. 3 sa 10 ay takot mawalan ng trabaho dahil sa artificial intelligence. Pati eksperto ay sang-ayon. Sinasabi ng pag-aaral na pagsapit ng 2,000 at 30% ng trabaho ay ma-automate ng artificial intelligence at 44% ng manggagawa ay mapapalitan. Ibig sabihin, kailangan mong mag-ingat kung ayaw mong maging biktima. Kaya gumawa kami kamakailan ng YouTube video na nagpapaliwanag ng tunay na nangyayari sa likod ng mga pangyayari at kung paano naghahanda ang mga tao, hindi lang para mabuhay kundi para makinabang sa artificial intelligence revolution. At hindi ito tungkol sa pagiging isang coder o paggawa ng susunod na ChatGPT. Tungkol ito sa pag-unawa kung saan ang kalamangan habang umuunlad ang artificial intelligence at paano ito ginagamit ng mga tao para sa mas ligtas na karera. Kung nagdadalawang isip ka sa hinaharap o curious ka sa options mo, panoorin mo ang video na yan sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o sa card na nasa iyong screen. Dati, lakas ng Rusya ang heograpiya. Malaki ang bansang ito kaya dati madali ang galaw. Pero ngayon naging kahinaan na ang laki nito. Kayang marating ng Flamingo ang mga dating hindi naaabot na lugar. Kaya nitong tamaan ang imbakan ng supply, sentro ng utos, at infrastruktura sa loob ng Rusya. Isa sa pinakamalalaking kahinaan ay kung gaano ka-exposed ang mga pangunahing base ng Rusya ngayon. Kailangan ng Rusya na depensahan ang mas malaking teritoryo gamit ang mas kaunting rekurso at mas matinding presyon. Pinapahirap nito ang logistics, pinapabagal ang pagtugon at nagpapahirap ng kontrol. Hindi lang ito tungkol sa militar na target. Ang Flamingo ay maaaring makaapekto sa mga riles, tulay at pasilidad ng enerhiya na nagdudulot ng abala sa transportasyon, kalakalan at araw-araw na gawain. Sa puntong ito, hindi na nakabubuti sa Russia ang laki nito. Ngayon, lantad na ito. Hindi lang ito kahinaan sa base, kundi malaki rin ang epekto sa ekonomiya nila. Dahil sa bagong missile, kailangan muling suriin ng Moscow ang kanilang depensa. Inaasahan na ang unang hakbang, magdagdag ng air defense system. Pero mas mahirap itong gawin kaysa sabihin. Ang paglipat ng S-400, batteries pasilangan para protektahan ang mas malalayong target, ay nagpapahina ng depensa sa frontline. Para lang itong takipan. Pag protektado ang isa, may malalantad. Hindi rin mura ang mga sistemang ito. Milyon-milyon ang halaga ng bawat interceptor at abala na ang mga linya ng produksyon ng Russia. Ang mababang lipad ng Flamingo ay nagpapahirap masabat. Lalo na kung sabay-sabay pinakawalan 50 misil sa isang bagsak. Hindi iyon pag-atake, kundi pagbaha. Hindi lang militar ang target ng Flamingo, kundi pati-pati infrastruktura ng langis ng Russia ay nanganganib. Mas lantad na ngayon sa panganib ang mga refineria, pipeline at export terminal na seryosong problema. Umaasa ang ekonomiya ng Russia sa pag-export ng langis at gas bilang pangunahing pangangailangan. Kung tamaan ng Ukraine ang ilang pasilidad, posibleng bumaba ng 20% ang daloy ng langis ng Russia. Hindi lang ito dagok sa budget, kundi sa buong sistema. Ang Hunyo na pag-atake sa Tuapse Refinery gamit ang Neptune missile ay nagdulot ng 3 araw na sunog. Ang Flamingo ay may warhead na 10 beses mas mabigat at mas malayo ang lipad. Hindi lang pisikal ang pinsala, kundi pati sa bulsa tatamaan ang Russia. Hindi lang refinery ang maaapektuhan, lalawak pa ang epekto nito. Tataas ang presyo, magugulo ang supply chain, at mararamdaman ng mga tao sa Russia ang paghihigpit. Maaaring magdulot ng kaguluhan ang kakulangan ng gasolina, pagtaas ng gastos, at pagkawala ng trabaho sa mga energy-dependent na rehiyon. Hindi kailangang sirain ng Flamingo ang lahat. Kailangan lang nitong dahan-dahang pasakitan ang ekonomiya. At mahirap balewalain ang ganitong uri ng presyon. Para kay Putin, hindi lang ito pagtatanggol ng ari-arian, kundi pati ng katatagan. Kapag tumigil ang pera, humirap ibenta ang langis, at naramdaman ng publiko ang sakit, mababasag ang imahe ng kontrol. Doon, hindi na kahinaan ang pakikipag-usap, kundi paraan ng survival. Maaaring maging kasangkapan ang Flamingo sa pagbabagong iyon. Hindi sa dahas, kundi sa pagkapagod ng ekonomiya. Hindi kailangang agad manalo ng Ukraine.
Dapat lang nilang panatilihin ang presyon hanggang sa lumaki ang gastos ng pagpapatuloy nito. Ang epekto ng Flamingo ay psikolohikal din. Sa loob ng maraming taon, namuhay ang karamihan sa mga Ruso sa pag-aakalang ang digmaan ay nandoon lang, na ang mga linya ng labanan ay malayo at parang hindi totoo. Sa sandaling magsimulang tamaan ng mga drone ang mga imbakan ng langis malapit sa mga pangunahing lungsod, biglang naglalaho ang ilusyon na iyon. Ang digmaan, hindi lang pinapanood sa state television, kundi naririnig mo na sa labas ng bintana. Mahalaga ang pagbabagong ito. Mas mabilis kumalat ang takot. Kapag hindi naligtas ang pakiramdam ng mga tao, nagsisimula silang magtanong. Nagsisimula silang mag-pressure sa mga lokal na opisyal. Humihingi sila ng pananagutan. Sa sistemang kontrolado ng kwento, delikado ang bitak sa tiwala ng publiko. Ang Flamingo ay hindi lang sumisira ng infrastruktura, pati isipan apektado rin. Pinapakita nito sa mga Ruso ang katotohanang tinatago ng kanilang gobyerno. Sila ay mahina. Para kay Putin, isa iyong bangungot na sitwasyon. Iba ang sakit na dulot ng ekonomiya, pero ang takot ay nakakahawa. Nakakagulo ito. Mahirap patahimikin. Kung magpatuloy sa paglipad ang Flamingo, mawawala ang katatagan ng bansa. Lahat ng ito ay nagdudulot ng tunay na pagkataranta. Hindi lang basta takot, kundi yung uri ng takot na dumarating kapag hindi na gumagana ang mga dating estratehiya. Sanay ang Rusya na magtakda ng bilis, pumili ng labanan, at kontrolin ang kwento. Binabaliktad iyon ng Flamingo at binibigyan nito ang Ukranya ng kakayahang gumanti, manggulo, at baguhin ang mga patakaran. Kaya ito delikado. Hindi dahil sa pinsala kundi sa pagiging hindi inaasahan. Hindi alam ng Rusya kung saan susunod ang atake. Hindi na nila alam kung ano ang ligtas. At ang ganong uri ng kawalang katiyakan ay makapangyarihan. Pinipilit nitong mag-aalinlangan, lumilikha ito ng pagdududa. At sa digmaan, ang pagdududa ay maaring nakamamatay. At ang timing, nako, hindi ito maaring maging mas masama pa para sa Rusya. Binabago pa nito ang usapin ng lakas tao. Sagad na sila at kinakaharap ang parusa, pressure sa diplomasya, at kaguluhan sa bansa. Ang Flamingo ay nagdadagdag ng stress dahil nililihis nito ang atensyon, pinapalaki ang gastos, at pinapabago ang estratehiya. Iyan ang nais ng Ukraine. Hindi manira, kundi magdulot ng kaguluhan para pagdudahan ng Russia ang kanilang plano, prioridad, at posisyon. At ang Flamingo ay nagagawa iyon ng mas mahusay kaysa sa halos anumang iba pa para sa Ukraine. Bawat sundalo ay mahalaga. Sa digmaan, lamang ang Russia sa dami ng sundalo, reserba, at puwersa. Ngunit binabago ng Flamingo ang bilang na ito dahil sa misilang abot libong kilometro. Hindi na kailangang magpadala ng tropa ng Ukraine sa kalaban para tamaan ang estratehikong target. Magagawa nila ito ng malayuan, eksakto, at paulit-ulit. At hindi lang ito taktikal na kahusayan, kundi nakapagliligtas din ng buhay. Mas kaunting sundalong Ukrainian ang nalalantad, kaya mas kaunting panganib at pagkalugi sa tauhan. Pinapayagan ng Flamingo ang Ukraine na makipagsabayan sa mas malalakas at magpakita ng lakas, nang hindi kailangang magbuwis ng dugo sa bawat kilometro. Higit pa ito sa karaniwang drone warfare, 2-0 mas malalim ito. Isa itong pag-unlad. Sa isang bahagi ng labang ito, binago ng mga drone kung paano isinasagawa ang digmaan. At ngayon, lalo pang pinapalakas ng Flamingo ang pagbabagong iyon. Ngayon, ang mas kaunting sundalo ay hindi ibig sabihin mahina na sila. Mas mahalaga na ngayon ang abot kaysa layo at tila lumana ang numerical na kalamangan ng Rusya. Binabago rin nito ang pananaw ng ibang bansa sa digmaan. Kapag napatunayan ng Ukraine na kaya nilang gumawa at gumamit ng Flamingo, mas seryoso na silang tinitingnan ng mga tao. Binubuksan nito ang pinto para sa mas maraming suporta, mas maraming kooperasyon, at mas maraming pamumuhunan. Masama ito para sa Rusya dahil habang lumalakas ang Ukraine, lalong nahihirapan ang Rusya na bigyang katwiran ang mga kilos nito. Hindi lang binabago ng Flamingo ang labanan, binabago rin nito ang usapan. Binibigyan nito ng kalamangan ang Ukraine at mahalaga ang kalamangan. Sa huli, ang alala ng Kremlin ay hindi lang sa kakayahan ng Flamingo ngayon, kundi sa magiging epekto nito sa hinaharap. Kung nagawa ng Ukraine ito, ano ang susunod? Anong iba pang sorpresa ang darating? Ang takot sa di alam ay bahagi ng pagkataranta. Hindi lang mismong misil ang kailangang harapin ng Rusya, kundi pati ang ideya na patuloy na umuunlad ang Ukraine. Hindi lang sila nagtatanggol, sumusugod na rin sila. Nakakatakot ito para sa bansang sanay laging nauuna. Kaya oo, malaki ang problema ng Rusya. Napipilitan silang magdepensa sa isang laro na akala nila ay sila ang nananalo. Nabunyag ang kahinaan nila, naubos ang yaman, at nayugyog ang kumpiyansa. At labis na nagulat ang Kremlin
Kung paano hindi sumusuko ang Ukraine. Tuloy-tuloy silang sumusulong. Hawak ang Flamingo sa paraang di inaasahan ng Russia. Hindi lang sandata ang ginawa ng Ukraine, kundi isang babalang umaalingaw-ngaw lampas sa labanan. Ang mga kaalyado ng Russia ay ngayon ay masusing nagmamasid at marami sa kanila ang hindi komportable. Binago ng Flamingo ang takbo ng digmaan, kaya napilitan ang mga bansa na suriin muli ang kanilang posisyon, alyansa at plano. Unang nakapressure ang Iran dahil sa pagbibigay ng drone sa Russia na nagpatuloy sa mga pag-atake ng Russia. Ngayon, dahil mahigit 3,000 kilometro na ang saklaw ng Flamingo, umaabot na ito pati ilang bahagi ng Iran. Iyon pa lang ay nagsisilbing panakot na. Dahil kung gugustuhin ng Ukraine, maaari nitong targetin ang mga pabrika ng drone o mga supply hub sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Ang posibilidad na iyon ay nagpapaisip ng 2 beses sa Iran. Dati, mababa lang ang panganib ng pagsuporta sa Russia, pero ngayon ay may kaakibat na itong mga konsekwensya. Kapag kabilang sa mga konsekwensya ang missile attacks sa sariling teritoryo, tumataas ang halaga ng katapatan. Gaya ng iba, nagpadala na rin ang Hilagang Korea ng artillery shell at ilang sundalo sa Russia, kaya bahagi na sila ng sigalot. At ngayon, kahit malayo sila, mabusisi nilang minamasdan ang Flamingo missile. Di man abot ng Flamingo missile ang Hilagang Korea, malakas pa rin ang mensahe. Kung nagawa ito ng Ukraine sa gitna ng digmaan, ano pa kaya ang susunod? Maaaring kabahan ang mga bansa tulad ng Hilagang Korea sa ganitong pag-unlad. Hindi lang ngayon kundi pati sa posibleng mangyari sa hinaharap. Pinapakita ng Flamingo ang bilis ng teknolohiyang Ukraine, kaya napapaisip ang mga kaalyado sa kanilang kaligtasan. Apektado na rin ang kakayahan ng Rusya na suportahan ang mga kaalyado nito. Dahil mas maraming yaman ang nakatuon sa pagtatanggol ng sarili nitong teritoryo, madalas ay kaunti na lang ang naibibigay nito sa ibang bansa. Iyan ang nangyari nang pinakakailangan ng Syria ang tulong. Ngunit hindi ito dumating, kaya bumagsak ang rehimen ni Bashar kamakailan. Sa kasalukuyan, ang paglayong ito ay nangangahulugan ng mas kaunting mga missile para sa Iran, mas kaunting artilleriya para sa mga grupong proxy, at mas mabagal na pagpapadala ng tulong sa mga kaalyadong rehimen. Hindi lang tumatama ang Flamingo sa target, kundi ginugulo rin ang supply chain. Kaya unti-unting nababawasan ang impluensya. Lumiit ang pandaigdigang abot ng Rusya, hindi lang dahil sa parusa, kundi dahil kailangan nitong mag-focus sa sarili. Kailangan nitong protektahan muna ang sarili nitong bakuran bago ito makatulong sa iba. Pinagmamasdan din ng mga bansang wala sa labanan ang pagbabagong ito. Halimbawa, ang Taiwan ay masusing nagmamasid. Sa loob ng maraming taon, namuhay sila sa ilalim ng banta ng kapangyarihang militar ng China. Pero ngayon ipinakita ng Ukraine na kayang pantayin ng inobasyon ang laban. Hindi ginawa ng makapangyarihang bansa ang Flamingo, kundi ng bansang sinakop. Nagpapahiwatig ito. Kung nagawa ng Ukraine, bakit hindi Taiwan? Bakit hindi? Anong bansa ang nakakaramdam ng banta pero kulang sa tao o budget laban sa mga karibal? Patunay ng Flamingo na mas mahalaga ang abot at katumpakan kaysa laki. Maaaring hikayatin ng ganitong pag-iisip ang Taiwan na mag-invest pa sa long-range systems, stealth tech, at artificial intelligence, guided weapons. Maaaring itulak sila nitong gumawa ng mga kagamitan na hindi lang panangga kundi panakot din. At ang pagbabagong iyon ay maaaring magbago kung paano lalapit ang China sa sarili nitong estratehiya. Kung gagawa ang Taiwan ng sariling Flamingo, pwedeng magbago ang balanse sa rehiyon. Hindi kailangan ng libu-libong misil, sapat lang na magdalawang isip ang China. Iyan ang lakas ng inobasyon. Hindi kailangang pantayan, kundi guluhin lang. Alam ito ng Rusya. Malamang iniisip na nila ang paglipat ng teknolohiya at pag-reverse engineer ng Flamingo missile na malaking panalo. Magbibigay ito sa kanila ng kaalaman tungkol sa disenyo ng Ukraine, mga guidance system nito, at mga paraan ng paggawa. Pero mas madaling sabihin kaysa gawin iyon. Ang Flamingo ay sadyang mahirap subaybayan, saluhin, at mabawi. Kahit makuha ng Russia, hindi ito madaling gayahin. Ang bentahe ng Ukraine ay nasa ideya sa likod ng missile. Simple, epesyente, at akma sa digmaan. Hindi madaling tularan ang ganong pag-iisip, pero may panganib pa rin kung mag-crash ang Flamingo. Susubukan ng Russia matuto rito. Aaralin nila ang balot, ang mga elektronikong bahagi, at ang software. At hindi lang sila ang gagawa nito. Maaaring gustuhin din ng ibang mga bansa na makuha ito. Kaya kailangang mag-ingat ang Ukraine. May panganib sa bawat paglulunsad. Pero mas mahalaga ang mga benepisyo. Hindi lang pinsala ang ginagawa ng Flamingo,
Binabago rin nito ang pandaigdigang usapan. Ang mga dating nanonood lang na bansa ay ngayon nagkaka-interes. Nakikita kung paano nagagawa ng maliit, ngunit determinadong bansa na magdulot ng malaking pagbabago. Pinapanood nila kung paano napipilitang magpaliwanag at magtanggol ang makapangyarihang Rusya. At natutunan nila na ang Flamingo ay higit pa sa isang misil. Ipinapakita ng planong ito na ang matalinong disenyo, lokal na talento, at agarang pangangailangan ay maaaring magdulot ng resulta sa iba't ibang kontinente. Ramdam din ng mga bansang di kasali ang epekto. Halimbawa, konektado ang Venezuela at Russia sa langis at kalakalan. Kapag tinamaan ng Flamingo ang mga pipeline o refinery, nagiging pabigat ang mga koneksyong iyon. Ang pagkaantala sa daloy ng enerhiya ng Russia ay nakakaapekto sa lahat ng konektado rito. Tumataas ang mga presyo, napuputol ang mga kasunduan, at nagsisimulang manghina ang mga alyansa. Hindi kailangang tamaan ng Flamingo ang bawat target. Kailangan lang nitong tamaan ang tamang mga target. At kapag nagawa niya ito, ang epekto ay kumakalat ng malayo at malawak. Maingat na nagmamasid at patuloy ang suporta ng China sa Russia. Dahil kasali na ang Flamingo, mas malaki na ang panganib ng kanilang suporta. Kung lumala ang digmaan at simulan ng Ukraine na targetin ang mas malalim na bahagi ng Russia, maaaring madamay ang China na ayaw nila. Pinapataas ng Flamingo ang antas ng hindi inaasahan, kaya mas mahirap kontrolin, hulaan at pigilan ang labanan. Ang ganitong kawalang katiyakan ay kinabahala ng mga kaalyado. Hindi lang Russia ang naapektuhan ng Flamingo missile, binago rin nito ang mga patakaran. Ipinapakita nito na kahit ang isang bansang pinipilit pasukin ay kaya pa rin gumawa ng isang makapangyarihang bagay na kayang baguhin ang pandaigdigang laro. Nag-aalinlangan na ang mga kaalyado ng Russia sa katapatan nila. Muling nirerepaso ng malalayong bansa ang depensa nila at nawawala na ang dating paniniwalang ligtas sila dahil sa layo. Hindi lang misil ang pinakawalan ng Ukraine, kundi pati mensahe. Mensahe na ang inobasyon ay hindi lang para sa superpower at ang pananakot ay hindi kailangan ng malaking arsenal. Ang Flamingo ay mabilis, eksakto at nakakagulo. At ang epekto nito ay umaabot na lampas pa sa larangan ng labanan. Nakatingin ang mundo, hindi lang dahil sa epekto, kundi sa kahulugan nito. Salamat sa panonood.